Alam nyo ba na mayroong isla sa mundo na ang populasyon halos lahat matataba? Ito ang Samoa at American Samoa. Matatagpuan ang dalawang teritoryong ito sa bahaging timog ng Pacific Ocean. Hindi ito nasasakop sa isang teritoryo. Well known kasi kilala ito bilang Samoan Islands at pinag-aagawan ito ng bansang Germany, United States at United Kingdom hanggang sumapit ang 1899 matapos ang taon ng Civil War. Ang isla ng Samoan Archipelago ay nahati sa dalawa. Ang Germans ay nakuha ang West, kaya tinawag ito noon na Western Samoa. Habang ang East naman ay nakuha ng Amerika, kaya kilala ito ngayon sa tawag na American Samoa. Noong 1914, ang Western Samoa ay tinorn over na ng mga German sa New Zealand. Kaya ang dalawang teritoryong ito ay kilala na ngayon sa tawag na Samoa at American Samoa. Parehas itong kilala sa pagiging remote island nito. Well, ang Samoa ay pumapang-anim sa most obese country sa buong mundo. Dahil sa lumalalang problemang ito, ang public at private sector organizations ng bansa ay nagsagawa na ng aksyon tungkol dito. Katunayan, ang airline nga rito ay may bagong pinatupad na kung saan hindi lang luggage ang tinitimbang, kundi kasama pati ang pasahero. At ang airfare ay hindi nakafix, kundi nakadepende ang pamasahe nito sa timbang ng pasahero. Ginawa nila ito para may kayat ang mga tao na magbawas ng timbang nang sa gayon kapag bumaba na ang kanilang timbang mas mapapamura sila sa pamasahe sa eroplano. Habang ang healthcare sector naman dito ay aktibong ina-encourage ang mga mamamayan ng isla na magkaroon ng healthy lifestyle para maiwasan ng biglaang komplikasyon sa kanilang kalusugan. Pero bakit nga ba humantong sa ganitong problema ang mga mamamayan ng Samoa at American Samoa? Well, ang sinisisi sa mataas na porsyento ng obesity ay ang hindi healthy na kultura ng mga mamamayan dito pagdating sa pagkain ng fast food. Sa American Samoa kasi ang lahat ng pagkain dito ay imported. So ibig sabihin sobrang mamahal. Kaya isa sa alternatibo ng mga mamamayan dito ay bumili sa mga fast food chain na mas mura at convenient para sa kanila. Bukod doon, ang mga tao rito ay ginagawa lang na tubig ang soft drinks, lalo na ang mga bata. Sa Samoa naman, ang paboritong karne na kinakain nila ay yung tinatawag na lamb flops na imported galing sa New Zealand. Ito yung belly ng tupa. Dekada na itong paboritong kinakain ng mga mamamayan dito. Pero alam nyo ba na 40% ng karneng ito ay purong taba? Ito lang kasi yung murang karne na pwede nilang bilhin. Actually, itong part ng karne na to ay hindi na kinakain sa New Zealand. Katunayan, ginagamit na lang nila ito pang dog food dahil nga masyado nang mataba itong part ng karne na to. Ito rin ang dahilan kung bakit mura lang nila itong ibinibenta sa Samoa. Ang mga delata rito tulad ng corned beef ay 20% ang fat. Halos doble ang taba nito kaysa sa typical na corned beef sa ibang bansa. Kaya nakakaalarma talagang problemang kinaharap ngayon ng Samoa at American Samoa dahil maging ang mga sanggol napag-alam ng mga overweight din. Ayon sa isinagawang pag-aaral, sa mga 15 months old na baby sa isla, 40% ng mga lalaki at 30% ng mga babae na sanggol ay mga overweight. Ang mga hospital dito ay laging puno ng mga diabetic patient. Ang mga pader ay halos tad-tad na ng mga warning tungkol sa mga pinagbabawal na pagkain. Sa kabilang banda, may mga pasyente pa rin na matitigas talaga ang ulo na habang naghihintay sa loob ng ospital, nagfo-food trip na mula sa kanilang baon. Ang problema yung kanilang baon ay kung ano yung bawal na mismong nakapaskil sa pader ng ospital. Ang mga kabaong sa punerarya ay nagbago na ang size sa pagdaan ng panahon. Ngayon, karamihan sa mga pinuproduce na kabaong mga malalapad na talaga. Ngayon, umaabot na ng 3 feet ang lapad ng kanilang kabaong. Pero minsan lumalagpas pa raw ito sa ganitong sukat depende sa laki ng katawan. Ayon sa isang embalsamador, mas pabata na raw ang mga namamatay sa kanilang mga mamamayan. Ngayon, baligtad na raw dahil mas makakita ka na raw ng mga kabataan na ang inililibing ng kanilang mga magulang. Pero ang naungunang bansa na itinuturing most obese country in the world at sinasabing bansa ng mga taong matataba at mabibigat ay walang iba kundi ang bansang Nauru. Maliit lang ang bansang ito na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean at kinukonsidera na parte ng Oceania Continent. 90% ng populasyon dito ay overweight at ang obesity rate ay mahigit 90%. Noon hindi naman overweight ang mga mamamayan dito.
dahil ang bansang ito ay kilalang mayaman pagdating sa mga isda, mga prutas, gulay at coconuts. Pero nagbago ang lahat simula nung naging independent country ito noong 1970s at ang ekonomiya ng Nauru ay nagsimulang mag-boom ng mabilis. Kumbaga, instant na naging mayaman itong bansang ito dahil sa pagtaas ng mga nagsulputang mining companies. At ang minimina rito ay phosphate. Ang mga nakinabang dito sa mga miniminang phosphate ay ang New Zealand at United Kingdom na siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng fertilizer. Kaya mabilis talaga naging mayamang bansa itong Nauru. Pero sa paglipas ng panahon dahil sa patuloy na pagmimina ay tuluyan ng nasira ang malaparaisong isla at halos naubos na ang lahat ng kanilang likas na yaman. 40% ng marine life ay nawala dahil sa polusyon. Kaya ang mga mamamayan dito ay nakadepende na lang sa mga imported foods na kadalasan ay galing naman sa bansang Australia. Kumbaga ang mga sariwang isda, prutas at gulay na sagana noon ng bansang ito ay napalitan na ng instant at processed foods. Maging tubig ay imported na rin, kaya mas mura pa sa bansang ito ang soft drinks kesa sa bumili ka ng malinis na tubig. Dahil dito, karamihan sa mga mamamayan ay tinamaan ng obesity at 40% dito ay diabetic. Ayon sa World Organization, mula pa noong taong 1980, ang global percentage ng mga taong may diabetes ay dumoble sa 9%. Ang pagiging overweight ay nakakabahala dahil ang ganitong kondisyon ay lagi may kaakibat na sakit, mapa-chronic disease man yan o komplikasyon sa kalusugan tulad ng hypertension at heart disease, diabetes at renal failure at maging liver disease. Ang Samoa at American Samoa maging ang bansang Nauru ay may kanya-kanyang programang inilulunsad ng kanilang gobyerno para mapigilan ang dinaranas ng kanilang mga mamamayan. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat kung ang mismong individual ay hindi tutulungan ng kanilang mga sarili na maging disiplinado sa kanilang mga kinakain at pagkakaroon ng healthy lifestyle. Yaya ang ngiti, di na nga mapakali. Halika na, tara na, doon na nga ang punta. Labas lahat ng ngipin, sumasayaw sa tuwa. Ganyan ang feeling kapag bida ang saya.